Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 228 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit Ako Kristiyano? At ang topic natin ngayon ay prophecy. Sabi po dito yung concept na prophecy from the first pages of Genesis to the last chapter of Revelation. The Bible tells us one unified story: creation, fall, redemption, and completion, confirmed by prophecies that have already come true. The flow of the Bible started from the creation of the world, Genesis 1, the entrance of sin, Genesis 3 to verse 15, the coming of Redeemer, Isaiah 53, and the victory of His kingdom, Daniel chapter 2 verse 44, and Revelation 21. Each fulfilled prophecies strengthens our confidence that Scripture is not a human invention but the very Word of God. What He promised in the past has come to pass, and what He promises for the future will surely happen. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. Remember the former days, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient time. What is still to come, I say. My purpose will stand, and I will do all that I please. Sa Tagalog po, inyong alalahanin ang mga dating bagay nung una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At ang Bible verse po natin teachings na po pala. At ang teachings po natin ay number 1, the Bible is proven by fulfilled prophecies. Ito po, sabi ko yun, di ba, no, yung Biblia talaga nibubi na fulfill yung mga propeta o yung prophecies na talagang prophecy, di ba, ano siya, yun yung mga prediction na talagang nangyayari na unti-unti na nangyayari, di ba, sabi. At yung Bible, yung parang nag-prove nun. And number 2 po, the center of all prophecies is Jesus. Ito po, syempre, siya lang naman yung and syempre kay Jesus lahat ng na galing iyon, lahat ng ipapatupad, lahat ng simula una hanggang wakas, alam na ng ating Panginoon. Kaya sinabi dito na siya yung center ng all prophecies. And number 2 po, the future is sealed in the pages of the Bible. Ito po, ito nga po pinatunayan dito sa Isaiah na talagang hindi talaga galis tao yung ang mga nakasaad sa Biblia, kundi talagang sa Diyos, kasi pinatunayan niya yun, di ba, yung prophecies talagang mga nangyayari na nakasaad sa Biblia na kahit hindi pa nangyari, nakasaad na dun at unti-unti yung tawag dito, mapufulfill lahat ng mga nakasaad dun, lahat ng promises, lahat ng mga bagay na para sa atin, nandoon na po yan lahat. Kaya the future is sealed in the pages of the Bible. Then the application naman po, paano dito ma-apply sa ating buhay, number 1, stand firm on the truth of the Bible. Ito, talagang pagkaingatan natin, talagang panghawakan natin yung katotohanan na nakasaad sa Biblia. Talagang tawag dito, talagang magpakatatag tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil sa pagbabasa natin ng Biblia, diba, lahat ng katotohanan nilalaman natin, talagang matuto tayo mag-antay at magtiwala sa ating Panginoon. Diba, dahil nga hindi naman lahat ng bagay ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, pero hindi lahat yung ibinibigay sa isang bagsakan lang. Lahat ng bagay na iyon ay naka-schedule, kumbaga sa tamang panahon, sa may tamang panahon para doon. Hindi porket na hiniling mo ngayon ay talagang makukuha mo agad. Hindi po. Although yung hiniling mo ay talagang alam ng ating Panginoon yun, parang nag-aantay lang siya ng perfect timing para ibigay sa atin yung wish na hinihingi natin sa Kanya. And number 2 po, seek to know Christ as you study the Bible. Ito po, pag
inaarap po sa atin ng Biblia, hindi lang dapat basta-basa. Talagang aralin din natin na para mas lumalim yung pag-uunawa rin sa ating Panginoon at kung saan nagagaling lahat, diba? Talagang dapat may eagerness sa puso natin na talagang kilalanin ng ating Panginoon, hindi lang basta dineclare natin sa ating buhay na siya yung Diyos sa buhay natin. Dapat kilalanin din natin siya. And number 3 po, lastly, share our present and future hope in Christ. Ito po, sa pagdadasal po natin kailangan nag-share po tayo sa Kanya ng mga nangyayari sa atin, nabukano tayo sa Kanya. Although kahit alam naman niya yung mga nangyayari sa atin dahil nakikita niya tayo, ginagabay niya tayo palagi. Kailangan nakikipag-interact pa rin tayo sa ating Panginoon through prayer, through devotion, para mas lumalim yung relasyon natin sa Kanya at yung pananampalataya natin sa Kanya, na alam natin na may subungan tayo, diba? May subungan tayo sa ating problema at yung mga daladala natin sa buhay. Kaya kailangan manalig tayo at magtiwala sa ating Panginoon. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo na kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.